umaga po sa inyong lahat. Bago po ako mag-share, magtatanong po ako sa inyo. Alam ko po karamihan sa atin, nakakatanggap ng mga gift. Kahit maliit lang po na bagay, ano po ba? May mga nagre-regalo sa atin, gamit man o hindi, ano po ba? Ano pong feel nung taong nabigyan ng regalo kapag binigyan po kayo ng regalo at nagpasalamat sa isang taong nagbigay? Ano po ang napipil niyo? Diba? Happy po tayo. So, ganun din po ang Panginoon. Kapag nakatanggap po tayo ng isang blessing, yung pag-isip pa lang po natin ng umaga, hindi na natin may blessings na po yun, di po ba? So, yun, unang-una natin na pagkagising natin ay pasalamat na po sa Panginoon yung hininga na binigay niya sa atin, di po ba? Siya yung masaya. Yun din, happy din po ang nararamdaman niya. So, actually last week po nung nag-testimony ako, tumayo ako dito, hindi ko ma-feel yung naramdaman ko last week kasi iyak ako ng iyak dun sa upuan, nakikinig ako sa mga nagte-testimony. Matagal na po kasi ako hindi nagte-testimony. Pinaremind sa akin ng Panginoon na ang dami mong pinagdaanan na examination sa yung mga nararamdaman sa katawan, lahat negative. Sabi niya, bakit hindi mo i-testify yung mga ginawa ko kabutihan sa iyo? Kaya, nung last week, tumayo po ako dito. Yun, i-testify ko po. Another na naman pong blessings ito. Yung time na yun na itong week na nagdaan, pinasok po sa hospital yung anak ko. Upo lang po ang sabi suspect ng tuberculosis. So, nung sinabi sa akin, pinasok siya sa hospital, pinag-pray ko na yun, dinideclare ko na talagang healed na siya. So, I thank God kasi yung suspect na tuberculosis, hindi po tuberculosis. Pinasasalamat ko po sa Panginoon, inilabas na rin po siya kagad doon sa hospital. Talagang ang Panginoon napakabuti kahit anong pong kasamaan na pagkukulang natin sa Kanya, binabalik pa rin niya ng kabutihan sa atin. Nilabas po sa ospital, may taong tumulong sa amin, wala akong binayaran dun sa ospital. Praise God, sabi ko, kahit na nagkukulang ako sa Panginoon, tunay na napakabuti mo talaga. Yes, pero patuloy pa rin po siya na kailangan daw po siyang matignan sa heart. Pero dineclare ko na talaga sa Panginoon, yun ay kagalingan, manggagaling sa Panginoon. So, nandito po ako yung nagpapasalamat sa Panginoon. At bukas, birthday ko, another year. Thanks God. Thank you sa inyo. At salamat sa prayer niyo sa anak ko. Sa mga pastor natin, maraming po salamat sa inyo. Sa kapatiran po na nagbibigay ng kalakasan din sa akin. Sabi ko, ayoko nang umiyak kasi tuwing nag-pray kami, na-feel ko rin yung naramdaman niya sa akin na ang bigat, sabi niya. Kaya huling niya ako sa akin, sabi niya, tumayo ka. Lagi niya sinasabi ko sa akin na tumayo ka, tumayo ka. Dahil pag nakakaramdaman ko ng may trials na dumarating sa akin, doon ako nanghihina. Instead na manghina tayo, lalo tayong kumapit sa Panginoon. So, praise God. Thank you, Lord. Ibinabalik ko ang papulit pa sa salamat sa iyo, sa pangalan ng Jesus. Hello po. Happy Valentine's po sa ating lahat. Feliz San Valentin. Ayun. Ay, paano natuto ako mag-Spanish? Nagpapasalamat ako kay God kasi nag-pray po talaga kami ni Pastor na sabi ko, sana payagan ako sa Barcelona, sana payagan ako. And then, sabi ng amo ko, kailangan nating mag-usap kasi kailangan mo din ng pahinga. Sabi ko, yung pahingang yun, ano kaya yun? Sabi niya, Chris, why you need to rest because we're going to New York in 1 month. Sabi niya ganun. And then, sabi ko, okay, mag-usap kami. Tapos, kinakabahan ako kasi sabi niya, eto lalabas ka ng Huwebes, lalabas ka ng, ng whole day, lalabas ka ng Linggo. Sabi ko, paano kaya sabihin sa kanya? And then, parang nagkaroon ako ng lakas ng loob. Sabi ko sa kanya, what if kaya kung pwede naman na, na gawin nating from February 20, 21, and 22, sabi niya. Sabi niya, you know, it's impossible. Sabi niya, it's impossible kasi yung Sabado, lagi kaming lumalabas ng, ni Senyor. Pati yung Friday, sabi ko,
kasi po, pupunta po kami ng Barcelona. Plano ko po talagang sumama sa mama ko. Sabi niya, ganun ba? Kung kasama naman yung mama mo, sige, papayagan kita. Sabi ko, bakit wala ko pa talagang tiwala sa akin? Wala na ako sa kanya. Sabi ko, joke lang. Ay, sabi ko, Senyora, I'm just kidding. Sabi niya, okay, sige, pag-isipan ko muna and then mamaya sasabihin ko sa'yo. And then, ayun po, kinagabihan bago matulog, sabi niya, okay, sige, papayagan ka namin. Maraming salamat po. Binabalik ko po yung paborito sa salamat sa Panginoon. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa Panginoon. Gusto ko lang po i-share ang aking karanasan ko, yung pag-answer prayer ng aking panalangin. Dahil po nung first time ko pong umattend dito, invite ako ni Sister Susana. Sa katunayan po, yung pamangkin ko po, nasa hospital, pero kasi na-accidente na nabuhusan ng mainit na tubig. Ngayon, tumawag sa akin yung pamangkin ko, umiiyak. Sabi ko, pwede bisitahin mo. Sabi ko gano'n, kinuha na ng picture. Sabi ko, nung nakita ko yung picture, sabi ko, itakbo mo na sa ospital. Sabi ko gano'n, tinakbo niya. Ngayon, nung time na yon, talagang nagdadalawang isip ako kasi minamaltrato siya ng asawa niya, pati mga biyenan. Marami po siyang anak, 4. Kaya sabi ko, siguro itong time na gusto kong lumapit sa Panginoon kasi yung bang kasalanan ba mag-judge ng tao, pero talagang may prueba kami na hindi aksidente ang nangyari. Ngayon, nung magaling na siya, sabi ko kasi bago imbestigahan, pagalingin muna yung bata para alam niyo yung sinasabi niya. Ngayon inimbestigahan siya. Ngayon ang sabi ng bata, yung pamangkin ko, aksidente daw. Kasi may sakit siyang epilepsy. Ngayon, nung gumaling na, iuwi na doon sa ibang lugar. Tapos nung nahimasmasan na siguro, sabi niya, gusto kong sabihin ng totoo, hindi aksidente ang nangyari, binuhusan ako ng mainis na tubig. Pero sa awa ng Diyos, magaling na siya. Ngayon, nalaman namin yung katotohanan, kaya inaasikaso na ngayon yung kung sinong gumawa sa kanya, kaya pinabasa namin ng Diyos sa kanya po. Salamat. Kasi dati, hindi ko lang praise God po, nagpapasalamat ako. Although, marami pong new cases, no? Hindi ko nagpapasalamat at na. But, nagpapasalamat po ako dito na naka-arrive na safe. Although, matagal po akong nawala for a year. Sabi niya po baka hindi ka makapasok. But, ang will ng Panginoon, Lord, sabi ko, papapasukin ka, no problem. So, sa Pilipinas po hanggang dito, wala po akong naging problema. Always lagi nakakatak sa walang passport. And I thank God po na nandito ako. I'm happy to be here again. And sabi nga, in Psalms, those who trust in the Lord will not lack good things. So, lahat po ay para sa Kanya. Salamat po. Ay, thank you po sa prayer ng lahat kasi answer prayer ko dahil alam ko po marami nagpipray na makapasok po ako muli. Thank you. Kaya ako magte-testify kasi naiiyak yung dalawang member ko kaya kailangan kong tawagin. Yung kababalik ng Pilipinas, Sister Jenabeth at ng pumatay, Sister Rachel, please. Kasi ayaw nilang tumayo, kaya kailangan itayo. Valentine's po, sorry po kasi nahihiya po. Gusto ko lang po magpasalamat kasi po last Monday po, na-approve na po yung paper ko. Thank you po sa cell group na nag-pray sa akin. Yung just married. Congratulations!
pero pag dito talaga sa harapan nahiya ako. Thanks God kasi bumalik po ako dito na safe. At saka yung kasal ko is kasi po dahil po yung inano talaga namin kay God na siya na ang bahala sa lahat. Inilift up namin sa kanya yung lahat-lahat kaya nagkaganon po yung outcome ng kasal namin. Kaya I thank God dahil pagka magtiwala ka lang sa kanya, bibigay niya talaga lahat. Nang sobra-sobra siya lahat nag-provide ng pangangailangan namin. Lahat-lahat po, siya po nag-provide. Kaya binabalik ko po sa kanyang kapurihan at salamat din po sa mga kapatiran na nag-pray para po sa akin at thank you so much. Pasensya na po. Next Sunday na. Diba? Para ano? One more. Last na daw, last. Pasensya na. Good afternoon, church. Gusto ko lang pong ipagpasalamat yung buhay ng aking mother, which she celebrated her 59th birthday yesterday. Meron po kasing ginawa Panginoon sa buhay niya. Actually, it's her wish na i-reopen yung Bible study sa bahay namin. Kasi in-stop niya since matagal na niyang in-stop kasi nga ayaw niya na makalat, ganyan. So, nung time na tumawag ako Saturday, nag-ask ako sa kanya kung ano yung wish niya sa birthday niya. So, sabi niya sa akin is simple lang kasi gusto niyang i-reopen ulit yung Bible study sa bahay, which is Saturday, kasi hindi na nakakapag-attend ng church si Papa kasi hindi na makapaglakad. So, sabi niya, para si Papa ko is makarinig pa rin ng salita ng Diyos. So, thank God kasi nga, it's prayer namin magkakapatid na she gonna reopen again our house for years. Pasensya na po, next Sunday na po yung iba. Kasi kung pwede lang po sanang testimony na lahat, hindi po pwede. So ako na, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sa favor na binibigay po niya sa amin. Pangalawa sa mga pastors na nag-pray, sa cell group po namin at sa mga ate ko na ako pala yung ate na nag-i-encourage sa akin kasi pinano po namin na umuwi this month. Pero ang sabi po ng amo namin, ang July lang po kami pwedeng umuwi. So, yung faith, nagdududa ako na hindi kami makakauwi ngayong buwan na to, pero ang Diyos talaga, binibigyan niya yung favor sa mga nag-o-obey sa Kanya. So, nagpaalam po ako sa amo ko na, Senyora, gusto namin umuwi. Nung nagpaalam po ako last month, sabi ko, Senyora, gusto namin umuwi. Sabi niya, nakangiti yung Senyora namin, ini-expect ko na magagalit kasi ang usapan ko namin ay July. So, nag-expect ako magagalit siya, pero praise God, yung amo namin nakangiti. At saka, sa 2 months na sinabi ko, yung hindi nagbago yung ito niya, ang alam ko, mag-ano na kasi sa 2 months, parang sobra. Ang lang, 1 month na vacation, pero praise God, sa 2 months na binigay niya. Tapos, ang plano po namin, alis na kami doon, pero ang plano ng Panginoon ay the best para sa amin. Sabi ng amo namin na babalik kami sa trabaho, so pagbalik po namin dito, may trabaho pa rin kami. Dahil pag uwi sa Pilipinas, pagbalik dito, zero po tayo. Pero pagbalik dito, may trabaho kami, so nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung will talaga ng Panginoon is maganda para sa atin. Yung plano natin ay mas maganda ang plano ng Panginoon. So, mag-uwi lang tayo sa Kanya at sa trabaho natin, huwag po tayo nagre-reklamo kasi wala pong mahirap sa Panginoon na i-promote tayo at may bonus pa. So, yun lang po, tinatas ko ang Panginoon sa buhay namin mag-asawa sa mga favor na binibigyan sa amin. Yun lang po.